Ang tema natin, sa buong mundo, Pilipinas na lang ang bansa kung saan walang diborsyo. Sa konteksto po, nasa isang relasyon ka ba na nais mo nang kumawala dahil sa mga personal at mabibigat na rason, pero di mo alam kung paano ang iyong gagawin? Sa ating bansang Pilipinas, may tinatawag na legal separation kung saan isang pagkakasunduan na maghihiwalay ang mag-asawa pero hindi pwedeng magpakasal sa iba. At ang annulment naman na kung saan ang kasal ay ipapawalang bisa base na rin doon sa mga inilalatag ng mga balidong dahilan. Sa annulment ay maaaring magpakasal sa iba ang magkabilang panig. Pero hindi rin naman nagiging isang madaling solusyon ito sa mga pagsasamang hindi na maayos ang Estado dahil sa usaping pinansyal at mga rekisitos na kinakailangan maisumiti at maapruban. Sa laki ng iyahandang halaga para lamang maanal ang isang kasal, marami ang hindi na rin ito isinasagawa. Naghihiwalay na lamang o nagkakasundo na wala ng pakialaman. Ang mga pagdaraan ng proseso para lamang mapatunayan na dapat kang i-grant ang annulment sa mag-asawa ay nagiging balaki din para ipagpatuloy pa ito. Sabi nga, kung walang perang ilalaan, malabong maanal ang isang kasal. Ayon sa pag-aaral, ang Pilipinas na lamang daw ang walang diborsyo dito sa buong mundo. Malaking usapin ito lalo na sa panrelihiyong paniniwala na di dapat paghiwalayin ng tao ang pinagsama ng Diyos sa pamamagitan ng kasal. Sa Pilipinas ay may malaking bahagdan ng mga Katoliko na naniniwala sa kasagraduhan ng kasal. May konklusyon din na ang diborsyo ay ugat din ng pagkasira ng mga pamilya at may di maayos na epekto sa mga anak. Kaya malaking usapin ito noon pa man. Sa ngayon, panahon na nga ba para magkaroon ng diborsyo sa Pilipinas? Handa na ba ang mga Pilipino na magkaroon ng ganitong batas na siyang magiging kasagutan sa mga pagsasamang ayaw nang ipagpatuloy pa? Ayun. Okay. Yan. Simulan na natin. Without Medyo further ado. masyadong juicy ang ating ano ngayon. O sige, kasama this. Duda ko nga, pakilala mo ng ating Okay. ano. Sabi nga natin yung ating may mga suki tayong mga resource speaker at isa na dito ang ating bisita ngayon, si Bishop Paborito ko Antonio yan. Nertua Ablon na chaplain at St. Catherine's Anglican Chaplaincy, Stuttgart, Germany, and Bishop Chaplain at the Filipino Chaplaincy in Europe. Yeah, welcome po Bishop uli sa Mm. ugnayan. Maraming salamat at nakabalik na naman. Suki na talaga. Hindi. Masarap kakwentuhan to si Bishop eh. Kumbaga marami tayong natututunan sa kanya eh. So, ito'y Kaya nga, medyo sensitive na usapin, Bishop. So, yun. Unang tanong natin, kayo ba'y naniniwala sa diborsyo bilang pare, bilang Bishop? Ako'y nagdarasal na ma-approve na ang divorce bill sa Pilipinas. Ah, baka may Uh, umagmad dyan para Bishop. I'm not speaking in behalf of the the church. church as Mm. institution, but as a church person, as an ordained priest and bishop. Naniniwala ako na kailangan ng magpasa ng divorce law ang Pilipinas sa maraming kadahilanan. Mm. Ah, sa Pilipinas na lang kasi na pagkatapos mong makasal ay para kang na ang tawag nito nasentensyahan ng life sentence di ba? Yan ang mga sa Yung Pilipinas laging sinasabi yan ng iba. sinasabi life sentence Oo. yung kasal kasi ano at maliban sa iba pa mamaya siguro pwede nating pag-discussan pa yung ibang mga reasons ay ah, while naniniwala tayo na sagrado kasi sacramental yung kasal Mm. lalo pa sa church sagrado yung kasal so habang yun ang paniwala natin ang pwede mong itanong paano maging sagrado pa yung kasal kung gulong-gulo na yung Mm. buhay Na nila mag, at ng pamilya Yung pagsasama. naahantong Mm. na o humantong na sa marami pang mga nagiging epektong pagkakasala, Mm. pagkakagulo sa mga buhay ng mga nakasal na. So might as well kung gusto mong maging manatiling sagrado, syempre yung simbahan palagi naman talaga niyang nais. ginagawa kung ginagawa na
na makatulong siya doon sa mga kasal, lalo pat kasal ng simbahan, na makatulong na magawang ma-maintain pa rin yung kasagraduhan ng kasal. Pero alam mo, sa dami ng Pilipino, 'di ba? Sa dami ng Pilipino, hindi na rin at hindi rin kakayanin ng mga pastoral workers katulad ng pari yung pastorally tulong doon sa mga kasal na nagkaroon na ng problema, ano? Kung sinasabi mong sagrado yung kasal, paano pang sagrado kung na-trap na doon sa gulo, or yung si lalaki or si babae ay bugbog sarado na, no? Yung wala. Sabihin mo pa rin bang okay lang, sagrado pa rin yung kasal kung araw-araw si babae, for example, ay yung nilapastangan ng asawang lalaki sa maraming forms, may it be physical, verbal, or physical. Saan doon yung economic abuse din? Yan. may economic abuse, Saan doon yung kasagraduhan ng kasal? So, paano siya matulungan? Ngayon sa Pilipinas pa naman, yung mga tao natin, halimbawa sa malaking simbahan, Katoliko halimbawa, at kahit sa mga maliliit na simbahan, likas kasi sa atin na hindi pinag-usapan yung buhay mag-asawa sa ibang tao. At bihira na merong babae, asawa or lalaki, na kakausapin yung pari niya or pastor niya para sa kanilang problemang mag-asawa. For counseling, For Bishop. counseling. Hindi ganyan yung Pilipino di ba? Hindi ganyan ang Pinoy. I mean, so paano ngayon yan gagawin ng simbahan yung role niya sa ganyang So, yun ay mga pasimulang natin diyan sa bagay na yan. Pero Bishop, bago tayo magpalawig pa, kasi ang number sa tingin ko ng sa Pilipinas kasi 'di ba, ang gagawa naman ng divorce law sa atin is yung legislative body. Kumbaga, ang Kongreso parang sinasabi ng mga analyst na takot silang gumawa ng diborsyo dahil 80% ng Pilipino ay mga Kristiyano. Ibig sabihin pagka gumawa sila ng batas laban sa prinsipyo na simbahan, anuman simbahan ito, mamimiligro yung karir nila as a politician. So, kung tutusin sa Pilipinas, gano'n ang bakit dito nga sa Italia? Palagay natin sa Katoliko, andito mismo yung Vaticano, andito yung Santo Padre, pero may divorce rito. Saan yung logic doon, Bishop? Ano sa tingin niyo? ang isa rin doon, may church and state naman na separation sa Pilipinas. Kaya sa bagay, binanggit mo rin na ito kasi mga politicians natin nakadepende sa maging epekto sa buhay politics nila yung pwede nilang gawin Pero actually, pwede naman nilang sige, i-divide mo ngayon. Magpasa sila ng batas na ewan ko lang kung pwede sabihin nila na yung kasal ng simbahan iba sa kasal ng estado. Halimbawa dito ewan ko lang kung kalahatan sa Europa, pero maraming bansa dito sa Europe, Germany halimbawa, Netherlands. Ito lang alam ko Ang kasal nila ay kasal ng estado na civil kung gusto wedding. mong dalhin sa church for
blessing or sacramental wedding, ah, hindi 'yon ang legal. Ang legal ay yung kasal Sa civil pa rin. sa civil, ano. Sa Mm. Pilipinas kasi dalawa, civil at yung church. Pero Mm. yung church, civil pa rin 'yon. Mm. Kasi kami mga pare, kailangan naming magkaroon ng license to Mm. solemnize marriage given by the State. state. Mm. At kami, sa kasal, ay naging agent of state. Mm. So, yung kasal namin ginawa ay kasal din ng Ng Estado. Estado. Mm. Baka naman pwedeng sabihin kung sa Pilipinas baka naman pwedeng sabihin na yung kasal ng Estado or hindi masalimot, pero baka pwedeng sabihin na yung kasal ng civil ay pwedeng may divorce. Yung sa church ay Wala. hindi ko alam kung pwedeng gano'n. Pero Mm. siguro pwede ring tingnan na i-assert ng mamamayang Pilipino, halimbawa sa kanyang mambabatas din, na may separation kasi ang church and state. Kasi yung kinakatakutan nila ng mga mamabatas natin ay pumaloob na sila doon sa church at hindi na nila pinractice yung separation na yon. Dapat ay may i-assert na sige, kung ikaw church ay itong paniniwala mo, gawin mo ang lahat para hindi magka-divorce yung mga mag-asawa. Di ba? Pero yung batas ay nag-allow ng divorce. Pwede naman sigurong ganun. Iwan ko lang kung paano siya gagawin. Pero Kasi Bishop, ang follow-up ko nga dyan kumbaga ayaw ng mga tawag dito, ng mga politiko sa atin, ng mga mambabatas. Pero open secret naman to. Karamihan ng mga kurakot sa atin, may mga kabit, isa, dalawa, tatlo, ganyan. Kumbaga, hindi ba matatawag na kaipokrituhan yan, Bishop? Ganyan naman sa Pinas talaga. Puno ng hypocrisy. Ayaw natin. Hindi ito pwede. Pero ginagawa ito. Halimbawa, hindi pwedeng may divorce sa Pilipinas. May legal separation. Pero hindi naman lahat nagpa-legal separation eh. Kasi kahit hindi masyadong malaking gastos, magastos din. Di ba? Pero marami na, ayaw kong sabihin karamihan kasi wala namang survey. Pero marami ng mga tao na wala nang batas-batas. Naghiwalay sila, nagpundar ng kanilang mga bagong pamilya. Bagamat kasado pa sila, wala nga silang legal separation di ba? Kasi ang legal separation, hindi ka naman pwedeng legally magpakasal. So, yun ang reality sa atin. Walang kasi annulment mahal din magastos din. Walang divorce, pero in practice may mga nagdi-divorce na. Divorce in a sense na naghiwalay na at nagkaroon na ng kanya-kanyang pamilya. Ang pinaka-example niyan ay si Digong. Oo nga. Nag-divorce siya. Ay, divorce ba siya doon sa asawa niyang una? Ano ba yung annulled? Ewan. Kasi may iba siyang Sino kinakasama sa kanila ngayon ang baliw? I mean, di Hindi, ba? Bishop, kumbaga sa sinabi niyo gano'n, parang mas parang natutulak ang mga couples na maging immoral kasi wala nang di ba? batas di ba? Kasi yun nga yun ang problema sa isang lipunan na yung mga batas ay hindi talaga contextual ba? Hindi nakabase sa totoong kalagayan. Pwede nga annulment, mahal naman. Diba? Tsaka, alam mo, ang komedi nitong annulment, yun nga, psychological problem. Pero pagkatapos niyang ma-annul,
pwede pa rin siyang magpakasal ulit. Oo nga, no? Ako Ako, kay may punto naman akong isasabihin naman ako. oo. Di ba kanina sinabi natin na ang natitira lang na dalawang walang divorce na lugar sa buong mundo ay ang Vatican City at ang Pilipinas. So masasabi nating unique pala yung Pilipinas dahil hindi nila sinasabatas yung diborsyo. Ngayon doon sa puntong sa status ng mga pamilya, sinasabi nila na apektado yung mga bata na nasa gitna ng hiwalayang ito. Pero nung habang nandoon ka sa isang masalimuot na pagsasama, hindi ba apektado na rin yung mga bata Hmm. dahil sa Mas lalong nakikita nila? apektado. Oh. Kaya nga, ngayon, Mas kapag lalo nag-divorce naman, apektado dahil wala oo, silang apektado. masandalang batas. Yun. Kaya kumbaga sa may contradiction eh. Apektado na Mm. sila habang nandoon sa isang masalimuot na kasal at Mm. apektado rin sila kapag nagkaroon na ng divorce at naghiwalay. So ang Mm. bata talaga, sila ang talagang nagsasuffer Mm. sa Mm. sa ganitong sitwasyon. Ano? Actually, kung may batas kasi ng divorce, kabahagi ng batas na yan kung paano yung mga bata, di ba? Mm. Kung may batas ka, may sandalan yung mga bata. Bata. Kung wala kang Dapat yung batas, panuntunan din para oo, doon sa mga maiiwan. oo. Kung wala kang batas, sabi ko nga kanina, walang batas ng divorce, pero marami namang nagdi-divorce, di ba? Mm. Naghiwalay. Mm. So, mas problematic ka ngayon dahil may mga anak, mga bata na paano yung anak nila sa bagong pamilya nila, Mm. 'di ba? Mm. So, siyempre ang simple lang naman din yung sa atin pagka hindi mo nga tatay mo siya pero hindi kasado ng nanay mo dahil kasado ng iba. Pwede Mm. namang i-recognize doon sa registry, 'di ba? Na Mm. pero I-adapt. pagka pag namatay yung tatay, merong Mm. mga merong Naiwan. mga Mm. naiwanang properties, for example, Kayamanan. Mm. malaking problema pa yon kasi kailangan pang i-prove na anak nga at pagka Mm. not legitimate, Mm. iba din yung Mm. sinasabi ng batas. Pero Tama. kung divorce ito, legitimate yan. Mm. Pareho yan, legitimate, di ba? At Mm. pareho ang anak. So may iba din ang mas advantage, di ba? Mm. Mas may advantage pagka ganun Mm. sa mga anak. At May ang isa pa isa, pong may isa pang gumugulo sa isip ko yung tungkol sa annulment eh. 'Di ba kapag ang annulment pinawalang bisa ang kasal dahil noong una pa man null and void na ito. Ibig Mm. po bang sabihin pati yung pamilya na nabuo ay null and void din? Yung mga anak ano siya? Illegitimate. May pamilya hindi, ba na hindi. Anak pa rin, kaya nga po kumbaga legitimate. sa ni-recognize nung ama nung una na eto anak ko to, nakalagay yung pangalan ko sa niya, sa birth certificate niya. Pero inanag nga yung kasal eh. So No, there yun was never nga, a may marriage. yung kumbaga papasok yung technicalities doon eh kasi kung null and Oo. void nga sa simula pa lang hindi kayo kasal, walang bisa yung kasal, ibig sabihin parang illegitimate din yung ano. Kasi sa Ngayon, atin kung ng i-declare niya na legitimate yung anak niya, ako Mhm. naguguluhan pa dun eh. Pero sa yun nga, divorce, naghiwalay lang sila, pero intact pa rin yung pagiging anak ng mga nasa loob ng pamilya. alam mo ka-updates ang sagot diyan. Next week dapat may part 2 tayo, makapag-interview tayo ng mga legislator. Oo. Kasi kumbaga sa hindi yung basta maglalabas ka lang, magli-legalize ka lang ng isang batas. Dapat tingnan mo Mm. rin yung mga Mm. nasa yung Mhm. mga epekto nito sa Saka, sa paligid. saka Bishop, Yung mga epekto. madagdag ko lang Bishop dun sa sinabi nyo kanina yung kumbaga actual na yung nagdi-divorce. Ang Mhm. worst nga karamihan sa atin ayaw na hindi na kailangan ng divorce dahil hindi naman nagpapakasal na eh. Kumbaga live-in na lang, live-in status na lang eh. Magsasama na lang eh. Oo, kumbaga mas tinutulak ng estado ang lipunan natin sa mas immoral na na sitwasyon, di ba? Mhm. Mhm. Mas marami sa atin nagli-live-in na lang. At Oo nga. katwiran Oo. nila, baka after 1 year, maghiwalay tayo, gagastos lang Oo. tayo. Oo. Di ba? Oo.
Anyway, yun ang mga May idea ba kayo yun kung namang magkano mga ang anak sa mga anak sa annulled marriages ay Mm, legitimate pa rin naman yon, mm, na mm. mga anak sila. At tama yung sinabi mo, Igay, na ah, marami sa atin na hindi na appreciated yung Yung hindi, kasal. hindi na appreciated yung kasal. At Mm. di ko alam kung pero siguro dahil na rin yan sa yung mga pangyayari sa mga buhay-buhay. Pero alam mo kung anong hindi magandang pakinggan na reason Mm. kung Mm. bakit hindi nagpapakasal? Ano Kasi yun, mahal yung Bishop? kasal sa Pinas eh. Isa pa Kahit sa yun. Isa kahit pa sa yun. Kahit sa kahit sa civil. simbahan. Isa pa Kahit sa yun. simbahan, di ba? Mm. Hindi sa Mm. pagano pero marami kasing charges yung simbahan eh at Oo, pati kahit ngayon mga carpet may bayad yon. Yung oo, paglalagay ng kahit bulaklak pa may sinasabi bayad. na ng simbahan na hindi naman kailangan nito. Simple na lang. Mm. Oo, simplihin na lang. Pero may charge kasi yung simbahan eh na Mm. Mm. at yung mga Hindi. iba yung mga iba naman hindi na umabot sa pagpapakasal dahil na rin sa yung early at early ba yung tawag niyan? Yung mga bata pa sila tapos unplanned yung yung Mm. naging Mm. Mm. nabuntis Ay, ganon. mga underage. O mga Mga hindi pwedeng ikasal dahil sa edad, sa hindi age. piling ikasal tapos yung mga iba ay hindi handang makasal Eh, pero pero, kailangan mag Bishop, mag mag nagagawa ng paraan yung Bishop eh. Di ba may nangyari nung araw na underage yung babae, yung lalaki, dahil matcha-charge siya ng statutory rape, Mhm. nag-convert sila sa Islam. Dahil, Mm. di ba, yung folk singer. So yun, yung mga Muslim, Oo, di ba? oo. Hindi, may din. May di na lang natin banggitin pero senador na ngayon na Oo. Ilan na ba Na, asawa? number one ba yun? Nag-number one? 'di ba? Mm. Wala kasing divorce sa Pilipinas. So hindi niya pangasawa yung nag-convert. Hindi naman Parang natin sinabing yun ang dahilan pero yun ang suspeto ng marami. para makapagkasama siya ng apat, gano'n. Mm. Hindi, Yan, yan ang alam mo yun. kinatatakot ng iba eh. Kapag daw na-legalize ang divorce sa Pilipinas, magiging maluwag na yung mga ganyang relasyon na pag ayaw ko na, divorce ko, magpapakasal naman ako ng iba uli. Kumbaga sa Mm. ano, magbibilang. Pero Pero yun eh, depende Captage, nga daw doon sa grounds, hindi. ano. Yun nga, pero Captage, hindi ba nila naiisip na pag may divorce, mas lalo magpapatibay sa isang samahan ng isang mag-asawa? Bakit? Mhm. Kasi pareho, kumbaga, halimbawa, pareho tayong, gawin natin pareho tayong may barel, ako lang may barel. Takot ka sa akin dahil ako may Mm. barel ako, ikaw wala. Pero kung pareho Mhm. tayong may barel, pareho tayong mag-iingat sa isa't isa, hindi tayo magagalawan. Ganon din ang pag may Mm. divorce. Ngayon, Mhm. kasi kung may divorce, lalo kayong mag-iingat mag-asawa na huwag niyong saktan ng isa't isa para hindi humantong sa ganong sitwasyon. Ika nga, ang Mm. divorce naman ay para lang sa mga nangangailangan talaga. Yung sa mga maayos ang Mm. pagsasama, hindi Yung kailangan yan. pagkasama. At bibigyan isang ano, mm, Mhm. mm. Mhm. Tsaka, Pero Bishop, may isa pa akong punto ha. Ngayon kasi, parang uso na rin sa mga kababaihan yung kapag dating doon sa edad na malalaki na yung mga anak, may mga sarili ng pamilya, may isa sa magpartner na magpapaalam na doon sa asawa niya na mahal pa rin kita, pero gusto kong maging malaya na uli. Malaya in the sense na mag-divorce tayong dalawa, magkanya-kanya na tayo ng ating mga lakad, yung mga ganun ba? May mga ganun kasing ano ngayon eh, parang nagiging fad na sa mga babaeng kaya nang dalhin yung sarili. Na Mhm. yun ang naging resulta, magpapaalam na sila na hihiwalay na ako sa iyo, mamumuhay na ako ng sarili ko.
para naman sa sarili ko. Kumbaga sa ano, pagbibigyan niya yung kanyang mga hindi natupad na mga pangarap, mga ganun ba? Oh, pero ano it's a matter of justice and basic human rights. I mean, Mm, 'di ba? Kung umabot sa ganyang punto yung tingin ni babae o di kaya ni lalaki mm, na okay naman yung naging buhay mag-asawa at pamilya pero mm, meron pa siyang sa tingin niya ay kailangan niyang maabot ano rather than mm, i-ano mo siya na wala na magawa ito na nga buhay natin habang buhay na ito so yun sa tingin ko yun pwede naman yun pero yung maayos na depende pag-uusap, kasi ano? yun depende rin kasi yun sa kung ano yung kasi pag divorce sa tingin ko iba dapat yung iba dapat yung laman Mm. ng divorce Mm, law sa Pilipinas. Dapat nakabatay siya sa kultura ng Pinoy kultura. at Tama, sa nakabatay kultura siya natin. sa Mm, ekonomiya ng Pinoy. Nakabatay siya mm, sa kung ano talaga ang Pinoy. Huwag kopyahin kung ano yung nasa US, huwag Meron kopyahin kung ano yung yun, oo, nasa tama. Europe. sa Europe. Mm. Kasi hindi talaga, I mean, magpa 5 years na ako dito sa Europe. Iba talaga Iba talaga dito. Mm, Kung kopyahin mo ang batas nila dito sa divorce, ay di ko naman sinasabing master ko na yung divorce dito. Pero kahit Mm. anong batas hindi mo Mm. pwedeng kopyahin kasi iba nga ang konteksto dito, iba Mm. ang dapat kultura dito. i-adapt do sa kultura ng ano, no, O ng isang dapat, bansa, ano. ang divorce law natin ay tumutugon din doon sa kalagayan ng bansa natin. Mm. Mm. Ah, Saka ng mga kasi, pamilya nga, yung sabi niyo, economic ano, hmm, stability nila kung kaya Kung ba. kaya ba, financially. oh, Mm. kasi Kasi yung kung, annulment talaga ang mahal, dahil Mm. nagtatalo pa yung mag-asawa. Sa halip na magkasundo na magpapaanal sila, nag-aaway pa uli dahil sino magbabayad? Hati ba tayo? Mas malaki ba yung share mo? Kasi ang mahal oh, talaga. di ba? Minimum doon 300,000 yata yung Oo, panimula. totoo. Yung Kaya sa kaibigan ko hanggang ngayon Pilipinas, hindi pa rin maanal. yung batas, 'di ba dapat sa batas tayo nagka pantay-pantay? Mm. Mm. Hindi tayo magkapantay-pantay sa batas ng annulment Kasi ang Mm. makapagpa-annul, yun lang may pera. May Tayo pera Yung lang. pera. walang Mm. pera, hindi. Kasi Mm. Saka halip na, naghihilian yung mag-asawa eh. Eh Mm. kung oh, gusto mong Tsaka, magpaanal, ikaw ang gumastos. Sabihin tsaka, ganun ng isa. Bishop, may ano ko kasi 'di ba sa nullity at saka sa yung annulment, 'di ba, yung null mm, and void ng kasal sa simulat sa pool. Isa sa number one ano diyan yung psychological incapacitated niya, 'di ba? Kumbaga para mm, may sayad ka. Kumbaga palalabasin na after 3 or 4 years, 5 years na kasal kayo, tsaka lang palalabasin na ano na mm. may sayad ka. Ikaw ba, ikaw personal pa, Bisha, papayag ka ba na nung kinasal ka, ganun may sayad ka? Palalabas. Kasi Hindi rin magbabayad naman ka ng yung say. sayad eh. Alam mo, yung Hindi mga rin iba may parang, apo na nga Mm. bago sila nagpa-file ng annulment. hindi siguro yung parang may sayad eh. Kumbaga sa ano, yung hindi mo kaya mentally Mm. na mag-maintain Mm. ng isang pagsasama. Hindi yung parang Mm. sira ulo, hindi siguro sa Hindi ganong nga, ano. hindi, Kasi hindi nga si yung Raulo, kaibigan ko pero oh, ano siya yung kaibigan ko, yun ang parang ginagamit ipoprove nila, mo, psychological. Mm. ang ipoprove mo doon, yung pagdesisyon mong magpakasal. Yun. Mm. You Mm-mm. are not Immaturity. mentally well, parang Capacity. ganon. Mm. Parang Oo. immaturity po, parang ganon Oo, sa parang ganong ganon. level. Kaya kahit kailan pwedeng i-prove na Mm-mm. ganyan. At kung may pera ka. Pag wala kang pera, Tapos minsan Oo. ginagamit din yung mental health disorder at saka oo. yung bipolar. Kasi Sinasabi nila kailangan doon mo ng ng mga ano niyan pinagbabasihan. Kailangan mo ng doktor niyan. Psychiatrist. Oo. Psychiatrist. Psychiatrist, psychologist. Mm-mm. Mm. Mm. Na, Binabayaran na, iba binabayaran nila yung doktor para pirmahan lang yun yung Ayun nga. medical Kaya nga. certificate. So, ibig sabihin, ano yun, panloloko yun na kumbaga, Manloloko na lang, oo. kumbaga, bakit lolokohin pa natin ang sarili natin kung pwede naman magkaroon ng batas na Yun, yung mm-mm. natural, di ba?
Oo. Pero Di Bishop, ba? matanong ko lang sa canon law ho ba, merong annulment of marriage sa canon law? Meron. Actually sa yung annulment naman nagsimula naman yan sa church eh. Mm. Sa kaso nga lang sa Pilipinas dalawa yung bubunuin mo. Sa civil tsaka sa church. Oo. Pero yung iba hindi na binuno yung sa church, civil na lang kasi Civil pwedeng na lang. pakasal ulit eh. Mm. Mm. Kung bubunuin mo yung annulment ng marriage sa church, kung Mm. natapos mo yon, hindi ka pa free legally. Ah. Mm. Oo. Sa pero kung na tapos mo na yung annulment of marriage sa batas, sa Civil. legal, Oh. Mm. kahit hindi mo na bunuin yon, pwede ka na mag-asawa ulit. Pero Mm. Mm. pag sa Katoliko, mag-asawa ka ulit na dahil annulled ka, Hindi pwede. check pa rin nila kung yung Na-annul ka sa simbahan. annulled ka ba sa simbahan. Kaya Ah. yung mga Kaya nagpa-annul dalawa hindi nun, sa double church, check. pag Mm. asawa nila, hindi na sila sa church nagpakasal, sa civil na lang. Or di Mm. kaya, di na sila nagpakasal sa the same denomination. Sa iba na. Parang, Mm. Sa iba Mm. na. parang, Mm. parang ganun. O, So, tingnan niyo dalawang po yung kasal na sila sinabi. sa church. Guy, may sinabi yung isa nating regular listener, si Chris Saldivar, kaibigan ko to. Sabi niya, Mm. noon, let's divorce because we are no longer happy. Ngayon daw, let's divorce so we could be happier. Yun ang sabi niya. Oo nga. Tama nga Okay yan naman. Naman. Kaya minsan nasa pagkakasunduan din siguro nung maghihiwalay. Kung maganda yung magiging ano nila pag-uusap, yung kanilang magiging Mm. kasunduan sa mga anak, ang divorce ay Mm. magiging maganda rin ang resulta. Yun nga, Kung dates kasi kung kahit may divorce, kung nagkaano kayo, kumbaga, alam ba, ang lalaki, no? Para maging maayos yung samahan nila ng misis niya, dapat yung sa lalaki, lahat ng ayaw ng misis niya, gawin niya. Halimbawa, ayaw ng misis niya magsaing o magluto. kapag gusto ng mister mo maghugas ang pinggan, sige maghugas ka ng pinggan. Yun. Ganon. Oo. Oo. Yun Nasa lang, yun pag-uusap lang, talaga. yun lang isa sa mga susi para maging maganda yung pagkasama niyo. Ganun. Pero, ang simbahan ako, ah, parang 10 years na yata, 10 years, 12 years na yata itong may bill sa atin Mm. sa Congress. Ano? Tagal na rin po ito Mm. Gabriela ang nagpasa, di ba? Hmm. Mm. Ako, ang Isa hanggang lang. advocacy ko dito, ang isa ay for the church to be pastorally compassionate. Mm. Parang pastoral compassion ba ng church? Mm. Ah, yung pag pagpabor niya sa isang divorce bill. Kasi nga yung abusive na spouse, either palagi sabi lalaki pero Babae din ho nang kasing aabuso babae din, di din. ba? Mm-mm. Kung abusive na yung spouse, either husband or The Wife. wife. Mm. wife, Mm. at hindi na talaga ma-repair yung Kumbaga, gulo, irreconcilable na talaga. o Mm. yung hindi na talaga ma-reconcile. Mm. So out of compassion Mm. ng church ay pagbigyan na, parang ganun. Ah, yung tinatawag na empathy doon Mm. sa Mhm. doon sa struggle na kinakaharap ng kinakaharap ng mag-asawa na magkaroon ng legal means itong Mhm. divorce. Tsaka humanitarian, di ba? Kasi right mo yan eh, di ba? Basic right mong maging masaya. Basic right mong, di ba? At kung hindi kung hindi na talaga, Mm. di ba kung gigising ka ng yung wala nang natirang mga baso dahil basag na lahat, di ba?
yung Plastic na lang ang kinakainan kasi oh, basag ng lahat ng pinggan. yung mga pinggan ay dapat plastic na lang dahil Mm. yung itapon hindi babasag, di Oo, ba? Parang Yung eksena mga sa pelikula, no? oh. mm, So, yun mga humanitarian concern, mm, ah, very compassionate dapat yung church. At saka siguro yung i-acknowledge na ng church yung reality na mm, 'di ba yung mga binabanggit natin kanina na nangyayari na ito eh. mm. Ah, ewan ko lang baka ang church na lang yung hindi nakakita ba ng Hindi, ng bi- ganitong mga hindi na talaga masisave na mm, marriage. mm, Hmm, 'di ba? Wala na talagang kaya nag-separate na lang sila na hindi legal at walang mm, batas. yeah. At meron yang yung yung apekto niyan sa mga bata, yung Mhm. kasi kung legally divorced sila, kabahagi Mm. naman yung mga bata or ma-explain mo naman sa mga bata di ba? Ma-arrange ng mabuti ang by Oo, Bishop. ma-arrange, Mm, pwede mo ma-explain. mm, Pero hindi mo ngayon ma-explain sa mga bata bakit si tatay at si nanay ay naghiwalay. Tapos malaman pa ng bata habang they are growing, malaman pa nila na hindi ito pwede sa batas ng Pilipinas. Hindi ito mm, pwede sa batas ng simbahan. Pero naghiwalay sila. So, ang epekto doon sa mga bata. Pero kung may batas at pwede nga naman, di magaan yun mm, sa mga bata. At mm. Tama. May protection nga sa mga bata. mhm, Mm, mhm. Tsaka yung healing and Mm. restoration, di ba? mm, Hindi ka pwedeng mag-heal at mag-restore kung nakahiwalay nga kayo, pero alam nyo naman na legally ay hindi kayo mm. hiwalay, di ba? So, Yan nga. hindi ka makapagsimula muli, wala restoration, di ba? Mm. Ah, so, Bishop, Pero yung... alam niyo ba, Mm, Bishop, sa Pilipinas meron din daw ngayon nga nangyayari na nagkasundo na yung mag-asawang maghiwalay sila. Pero mm, alang-alang doon sa bata, sa anak, magkasama pa rin sila sa isang bubong. Dahil mhm, parang ang tawag doon, joint parenthood, parenthood ba yung tawag doon? Parang ganon. mm, Joint parenting, parang ganon. mm. mhm. Mm. So, Pwede, magkasama pa rin sila, pinalalaki yung anak nila, pero hiwalay sila. Yun yung pinaka-nature ng kanilang pagsasama. mm. Meron naman yan, pero yun nga, ah, ano bang pwede mangyari? Pwede ba silang, pwede ba silang magkaroon ng kani-kanyang partner? Yun nga. So, sa isang So, bubong na yon, sa isang bubong hindi. Kumbaga sa mm. siguro sa labas. Yun, Sideline na lang. makikipag-ugnayan sila sa labas. Pero Sumasideline sila. yun nga O, ang immoral pa rin. problema para sa mga anak, andyan Mm, pa rin sila. mm, Pero yun nga, sa anak nila, paano ngayon i-reconcile ng mga anak at paano yun? Kasi hindi naman yun legal eh. mm. At Mm-mm. limbawa, kung magkaroon siya ng siguro Anak sa schedule labas. sila, MWF, ganun. Tapos, Saka parang magkakaroon pa sila ng, yung mga bata parang magkakaroon pa ng pagkalito ba Mm, sa structure ng isang pamilya. Malilito siya. oo, Ano ba ang structure ng isang pamilya? Ganito ba oo. yung karaniwan na Ito ba mangyayari? ay normal? Ano ba to? Normal yun. Yung mm, mga kapitbahay ba namin ay ganito rin? Yung mga Mm. kakilala ko ay ganito rin, di ba? Pero mm, kung may Ngayon, ang epekto divorce, nun sa paglaki niya, no? May epekto yan oo, kapag siya di ang ba? May magpapamilya na. epekto yan. Oo. Mm. Pero pagka-divorce, alam ng bata na yung tatay ko at nanay ko, Mm. nag-divorce sila. mm, Pero of course, hindi naman pwedeng mawala yung pagiging anak niya sa mga Mm. parents niya, di ba? At wala kang wala kang holding ano na sabihin mong Mga hindi grudges ko na. ngayon dalhin doon dahil andun yung anak ko or hindi ko dalhin doon yung Mm. asawa ko dahil kasi legally kayo mm, divorced kayo at matatanggap yon ng mga mm, siguro sa umpisa parang medyo pero hindi divorce
Mm. Ayun yung pagka may batas. Tulad dito sa Italy, 'di ba, may mga amo kami na gano'n, divorce tas do'n Divorce, sa no? asawa nila, nagkaroon na ng kani-kanilang pamilya. Pero Mm. pag nagkakasama-sama sila, parang ano din, Oh. extended family. May anak siya Mm. do'n sa isa, may anak dito, tas may anak silang dalawa, Mm. sama-sama sila. Siguro nga nasa Mm. ano na 'yun, sa pag-uusap, sa Nasa pagpapaliwanag. nasa arrangement yun ng dalawa yun. Oo. Bishop, Oo. may Kasi isang hindi naman cons... pwede Oh. talagang kasi mga anak Mm. nila yun eh. Mm. Saka bago Mm. sila nag-asawa, alam naman na may mga anak to eh. So, Tama. di ba? Yeah. Bishop, may isang concern pa ho ako kasi ando na nga tayo katulad ng sinabi ko kanina, no, yung inclination o yung pag ano ng mga politiko sa simbahan sa atin, ano, sa lahat Mm. ng klase ng simbahan. Kumbaga, yun ang number one fear nila, yung takot nila, yung abandonin sila ng simbahan at mawalan sila ng boto eh. Kumbaga, Mm. yun ang pinaka-deadlock eh. Hindi ba kasi ang at the end, ang nagsasuffer is yung taong bayan. Hindi ba Mm. natin Mm. pwedeng kasi karamihan ng mga nagde-deadlock na ganyan na ayaw ipasa. Halimbawa, tulad dito sa Italy, ang alam ko, yung naipasa yung divorce, yung mga sensitive issues like divorce, abortion, kahit sabihin natin euthanasia, dinadaan sa plebiscite. So let the Mhm. people Mm. decide. So hindi ba mas magandang paraan yun na tanongin natin ang taong bayan kung ano ba talaga yung gusto nila, hindi yung sila yung nagdidesisyon para sa atin, di ba? Ano sa tingin niyo yun, Bishop? Iba kasi kultura ng Pinoy eh. Kung alam nila, nagplebisito nga, pero alam nila na yung mga senador na ito ang mga author. Mm. Kongresista na ito ang mga author. Delikado Baka pa rin magkaroon na naman ng dayaan, sa, plebiscite lang, ano. di ba? Sa panahon Uh, ng eleksyon, delikado pa rin. Ah, Mm. kasi bago ka magplebisito, kailangan kang pumasa ng isang gano'n, di ba? batas, oh. Tapos Mm. iplebisito mo ngayon. Mm. Alam nila kung sino yung proponent na senator. Alam nila yung kung sino yung proponent na, ano, na congressman. Hindi naman nanalo yun sa next na election. Actually, hindi lang naman tong divorce ang hanggang ngayon wala pa rin eh. Yung Pending. LGBT Mm. na Yun nga, yung Oh, isa Sojilo. pa yun. Naku, Zoos. isang Zoos. anong usapin din yan, na isang matinding usapin Oh, din yan. isang sensitive, isang Mm. Mm. controversial din yan na issue. Mm. Mm. Yun, Hindi. yun ang yun din ang isa. Yan ay may Isa pa, kinalaman eh. sa influence Mm. ng church. Mm. But Mm. not necessarily nag-influensya talaga yung simbahan. Mm. Kasi pwede namang wala naman talagang ginawang simbahan mag-influence eh. Bagamat alam naman natin na meron. Pero yung mga ano kasi mga kongresista natin, mga senador, hindi nga sila handa sa ganyan. Pero na-try naman nila na once, di ba? Yung ano ba yun? Mm. Productive health. Reproductive health. Oh. Yun. Yun. Mm. Oo. Naipasa na yun. Kaso lang ang sorry sa mga audience natin ah. Kaso lang ang differences sa reproductive health at itong abortion at LGBTQ, may business kasi doon sa reproductive health eh. May Kaya ano. kaya medyo sinuong ngayon ng mga congressman at senador dahil may business side yun eh. Mm. Yung sa divorce bill, wala namang business side dito. Hindi sila kikita dun eh. Walang kikita dito sa Mm. divorce bill. Sa LGBTQ SUGI bill, wala ding kikita. Walang Pero pera. doon sa Oh. reproductive health kasi, may mga Mm. kumpanya na Mm. alam mo naman, naglalaban. Naglalabi. Mm. Oo. Mm. Oo. Sabagay, tama yun. Oh. Hindi, Bishop, ito yung ganyan sitwasyon na hindi maipasa yung ganyan. Isang sign ba to ng immaturity ng politika at ng kultura ng ano sa atin? Lahat-lahat na? Oo. Ah, Parang ano immature tayo eh, tayo? politically not stable tayo eh. Ang dami Mm. nating batas na ginagawa limba. Mm. Mm. Limbawa ngayon kasi naging usong-uso na yung live stream yung mga hearing ng Senado at Mm. Kongreso, di ba? Parang ang Mm. parang ang lumalabas ngayon yung Senado ay parang ano na lang eh. Parang investigasyon na lang Investigador. yung role nila. Kaya Kasi nga ho, Parang eh.
Di ba? Puro imbestiga. Magalingan Imbestiga sila yung sa ano nangyari. eh. Mm. Ah, hindi nga, hindi, ako, pwede kong sabihin talaga na hindi ganun pa yung maturity ng Mm. ating ah, politika Mm. at kung paano nila kinilala ng ating mga nasa sa sa politics yung Mm. role nila. Ah, kung sa on the one hand, pasado din sila doon eh. Kasi Mm. sabihin nila, hindi, kasi ito yung taong bayan namin eh. Di ba? Mm. Ayaw, ayaw ng mga tao. Ayaw ng ayaw ng mga Ba't tao. di sila magpa-survey? Ba't di tanongin sa plebisito para magkaalaman na, di ba, Bishop? Oh. Oh, dapat din kasing magpa-survey sila or di kaya ay para tingnan. Pero ito, ku- ako sa tingin ko Mm. ano lang, kung LGBT at divorce, sa tingin ko mas madaling sabihin ng Pinoy yung divorce kaysa LGBT. Mm. Kasi minority yung LGBT, di ba? Mm. Sila. Pero yung divorce kasi Malawak ang marami sakop eh. talagang Mm. Mm. mga Pati nakabase din sa pamilya eh. Mm. problematic families na Ang LGBT parang sa individual ang ano niya. oo, oo. Na- Pero alam niyo bang Mm. alam niyo bang biblically ay allowed naman yung divorce? Paano, Opo, sang, yun nga yung pinag-usapan namin kagabi dito sa bahay namin eh. saan nakasulat yan, Bishop? Halimbawa, Hanapin pa. pero Ah, Hindi, siya, nabanggit dapat kasi yan eh, dapat nung araw, nung dapat basahin panahon. mo siya na yung halimbawa sa Matthew 5:32, ang sabi ni Jesus, "But I tell you that anyone who divorces his wife, mm. comma, except for sexual immorality, makes her the victim of adultery. And anyone who Mm, marries a divorced woman commits adultery." adultery. Mm. Mm. Kung isahang mo lang yon, parang sabihin mo namang hindi naman pala talaga allowed kasi sabi naman pero may May kama kama o yung minsan Tama doon eh. except nagkakatalo for eh. sexual immorality. Ibig Mm. sabihin nun, pag ang reason ay sexual immorality, Marati ay na. pwede. Pwede na. Mm. Pwede. Mm. Di ba? Kung Mm. ganunin mo na pagtingin. Kasi may exemption siya Ano eh. yun? Ano yun, Bishop? Matthew 32? Matthew 5:32? Tinandaan 5, mabuti. Teka nga, kukunin ko rin. Matthew 5:32. Matthew 5:32. Matthew 5:32. Okay. Kasi nagiging ano eh, nagiging ah, topic yan, natalakayan minsan eh. Mm. Kaya sabi, Oh, hindi na sa Bible yan eh, may divorce. ito Pero naman hindi talaga naman yung sagot ni Jesus na ah at sa Matthew 19:3-9, ang sabi naman ni Jesus, di ba kayo nagbasa? Kasi doon sa Matthew 19, parang ang pinost ng mga nagtanong, sa kay Moses kasi pwede. Ang Mm. sabi ni Mm-mm. Jesus, kasi matitigas ulo nyo eh. Kaya inalaw ni Moses. Oh. Oo. Pero ganun din, nirepeat lang din yung I Mm. tell you that anyone who divorces his wife except for sexual immorality and marries another woman commits adultery. So, Mm. yun ang except ibig sabihin kung hindi naman wala namang pakikiapid, Sexual pero immorality. wala Mm. namang pakikiapid, wala namang sexual immorality, hindi mo Mm. pwedeng Dapat i-divorce. i-divorce. Mm. Mm. Pero pag mayroon, pwede mo ngayong i-divorce. Mm. Mm. Ito, medyo hindi masyadong strong na reason ito sa konteksto natin sa Pilipinas. Mm. Pero baka naman may mga ganitong cases Mm. Eh, na Bishop, nung araw ba nung panahon nila Moses noon eh, ang kasal eh, meron ding kasulatang pinipirmahan. oh, May ganun din kaya sila noon. very simple nga lang kay Moses eh. Sabi ni Moses sulatan mo lang yung asawa mo. Ang problema doon, ang pwedeng makipag-divorce ang lalaki lang. Mm.
Patriarchal pa. Babae Kasi din. patriarchal sila, di ba? Ang Oo. lalaki lang. Mm. Pero alam nyo ba na patriarchal din ang batas ng pamilya sa Pinas? Kasi sa Most Pinas, likely, Mm. most kasi likely. sa Tama. Pinas, babae lang ang pwedeng kasuhan ng adultery. Mm. Adultery, yes. Ang Mm. lalaki hindi. Ang lalaki pwedeng, Ang sa ano, lalaki, concubinage. Concubinage, mas Ang lighter. problema pa sa batas ng Pinas, ang concubinage ay kung ibinahay mo yung babae, mm, yun concubinage mo. Or dinala mo sa bahay mo, yung babae kasama ng asawa mo, concubinage yun. yun. Mhm. Yun. Pero hindi mo naman dinala na yung babae dahil katulong nyo na sa pamilya. Mm. Hindi mo na ngayon dinala sa bahay nyo, andyan na siya eh. Sama na sa Naging bahay. karelasyon yung mong babae. May asawa ka at may kabit ka na lang sa bahay. Hindi mo naman siya pinatira sa bahay dahil dati nang nakatira sa bahay. Walang concubinage yun. Ah? Oo nga, no? Di ba? Maraming butas yung ano. Maraming Kasi loopholes yung the natin. act the act yung akto kung ibinahay mo or dinala mo sa bahay. Hindi mo naman na dinala Mm. kasi diyan na nakatira. Yun ang Limbawa, nakatira. asawa, kapatid ng asawa mo, pareho kayong nakatira sa bahay. Yung Mm. asawa mo pa rin, yung kapatid niya, naging ano mo na rin. Mm. Walang act doon na ibinahay mo siya dahil andyan na sa bahay. Walang Yun, concubinage. yun ang matindi, Bishop. Doon ako believe sa mga gano'n. Alam niyo kung bakit? Sinasabing Ah, nagpalit ang asawa pero hindi nagpalit ng biyenan. ayun. Saka hipag mo, asawa mo. Parang Ah. gano'n. Di ba? Anyway, yun yung ano. Kaya ano siya eh. Ano nga yung term mo kanina, Egay? Na Immaturity sa politika, ano? di yung isa, yung Yung hypocrisy, hypocrite. hypocrisy na Mm. Mm. ito na yung nangyayari sa lipunan natin. Ito Yun na nga, yung nangyayari sa mga pamilya. Ito Mm. na yung nangyayari sa mga relasyon ng mga mag-asawa. Pero Mm. ayaw pa rin tugunan ng Ng batas. batas. Ayaw pa rin tugunan ng simbahan halimbawa. Ayaw Mm. Mm. pa rin tugunan ng mga na na ang kinalabasan tuloy mas malaki problema, Mm. Mm. mas magulo, mas sabihin na nating walang divorce pero marami na naghiwalay. Sabihin Mm. nila pagka may divorce, apektado yung mga anak. Pero mas apektado yung mga anak sa mga Pareho din. Mhm. nanghiwalayan sa Mm. Pilipinas. Yun lang. Ganda. Kaya sabi sa'yo, Ditch, marami tayong matututunan kay Bishop. Kaya nga eh. Kaya hindi ako nagkamali ng resource person. Kaya nung Pero siguro sabi ko, naman hindi natin iisipin na i-divorce natin ang asawa natin ay hindi. dahil napag-uusapan naman yung tungkol Isa sa pa, pinggan eh. oh, tsaka isa pa, ang isang sikreto dyan, sa mga kalalakihan, basta isipin nyo lagi kayo ang hari. Pero yung Oo. misis nyo alas. Alas. Hindi. Huwag mo nang ilayo. Pagkahari si lalaki, reyna naman si babae. Hindi nga, Mm. Bishop, alas nga eh. Mas Mas mataas ang mataas ang alas alas. niya. Kasi kung reyna yan, ay mas ano yan, ah, mas lalong ang tawag niyo, yung treatment mo dyan, mas ano, di ba? Oo, sa bagay. Reyna. Oo, Oo. tama. King, queen, di ba? Treat Mm. her like a queen, parang ganon. O, treat her like a queen, no, di ba? Mm. Tama. Kung king ka, queen naman siya. Mm. Kung queen siya, Mm. dapat queen yung Yung treatment pagtrato. niya. Oo. Pero may mga relasyon pa na talagang hindi na kaya paghiwalayan pagka yung lalaki pinaluluhod yung asawa niya. Bakit? Dahil nasa ilalim siya ng kama, sasabihin ng asawa niya, lumabas ka rito, magaling na lalaki. Kaya pinaluluhod niya yung asawa niya. Hindi Nasa naman ilalim siya. katapusan. Oo. Oo. Nasa ilalim siya ng kama, nagtatago. Katapusan yan.
Aray ko. Okay. Baka kung sa pa tayo mapunta. Bishop, ano po yung final message sa mga kababayan natin? Hindi, ano, una para sa mga taga-church, Mm. it's high time na let us face reality, lalo na sa Pilipinas. 'Yon ang. Hindi na natin palawigin kasi nasabi na natin kanina. Sa mga kababayan natin, minsan kasi dahil ayaw nila yung mga nag-file ng bill. Pero hindi lang naman Gabriela yung nag-file ng bill eh. Parang may isa Mm. pang congressman yata na hindi naman taga Mm. Gabriela. Oo, Ed, oo. si Edson Lagman daw. Ace Barber, si Oo, sa Senador oo. Rapi Tulfo, si Oo, oo. Rizzo Ontiveros. Oo, di ba? Mm. Risa. Ano, Parang si ah, Robin nakaano din. Mm. mag yung mga kababayan natin, ano na rin, magpakatotoo na rin. Minsan kasi kahit gusto nila, ayaw nila dahil yung ayaw magkamali. Yung may ganun kasi tayong ayaw magkamali. Ito kasi ang sabi ng simbahan, ito kasi ang ano. So, wag mong kontrahin Mm. parang ganun. Mm. Magpakatotoo. Yan nga din ang dahilan kung bakit marami sa mga Pilipino ang na-influensya sa survey. Kung sino yung mananalo na, doon na rin bubuto lahat. Kasi ayaw maging matalo. Mm. Mm. Di ba? Mm. So, yun. Nakatamad na rin Magpakatotoo mag-analisa. na. Mm. Mm. Oo. Ayaw na nila mag-analisa. Magpakatotoo Mm. na, kung hindi man yan nangyari sa pamilya mo, baka naman sa mga Yung iba. kilala Mm. mo. Or, higit sa lahat, kung nangyayari man yan sa'yo, pumabor ka na at mas lalo pang mag-advocate ka ng ganyan Mm. na, na Dahil kalagayan. nararanasan mo yun talagang Naranasan mo di ba? Mm. At mm. siguro, ano pa, yung aralin siguro kung ano yung divorce nga pero nakalapat sa konteksto ng Pilipinas, economically, Mm. culturally, Mm. at ano ba, ah, yan. Para hindi siya kopya-kopya lang na na Mm. kung ano yung divorce bill sa iba, divorce law sa ibang bansa Mm. kopyahin lang. Pero magandang napag-usapan natin to at sana nga ay maging ano siya, maging buhay na ano, yung pinag-uusapan talaga kahit ililibing na naman sa Congress at mawawala, buhayin pa rin para Mm. Mm. baka naman dumating na talaga ang araw, ang panahon na maging ano na siya, maging maging casual na lang Maisakatuparan. yung discussion sa ganitong bagay dahil nagka-come out na yung mga magandang reason at meron na ring mga taong lumalabas na as para sa kanila ay tama ito, maganda ito at maipasa na sa Mm. Mm. salamat. Okay. On Okay that po. note, Bishop, maraming kadagaya ng dati, maraming salamat at sana huwag kayong magsasawa. Pagka may mga may init tayong issue, kayo kagad ang tatawagan namin. May tuloy-tuloy ang discussion. Ang Mm. napapalawak natin yung isang topic. Mm. Okay. Thank you very much, Bishop Pablon. Salamat po, Thank Bishop. you po. Thank you po.